Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay, alamat, at paniniwala ng ilang komunidad sa Pilipinas. Maaaring ito ay maihalong katotohanan at katang-isip, at nilalayong maghatid ng aliw, kilabot, at pagninilay sa mga tagapakinig o mambabasa. Hindi layunin ng may akda na manira, magtakda ng takot, o magpalaganap ng pamahiin. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay, pangalan, tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Pinapayuhan ang mga mambabasa na maging bukas ang isipan at irespeto ang kultura at paniniwala ng bawat isa. Ito ay kwentong maaaring hindi para sa mga bata o madaling matakot. Mag-ingat sa pakikinig lalo na kung gabi. Sa isang maliit at liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang matandang babae na kilala ng lahat, si Aling Sebia. Hindi siya basta matanda lang na tahimik at mahilig magtanim ng halamang gamot. Siya ang albularya ng baryo, ang kinikilala ng mga tao bilang tagagamot, tagalunas, at minsan pa'y tagapagtanggol laban sa mga di maipaliwanag na karamdaman. Pero sa likod ng kanyang kabaitan at kahusayan sa panggagamot, may isang bagay na matagal nang gumugulo sa isipan ng mga taga-baryo, ang kakaiba niyang alaga. Isang malaking itim na aso. Mas malaki pa ito sa karaniwang askal. Maitim ang balahibo nitong tila makintab sa liwanag ng buwan, at ang mga mata ay hindi pula, kundi parang berdeng apoy. Hindi ito tahol ng tahol gaya ng ibang aso. Tahimik lang ito. Pero sapat na ang presensya nito upang hindi lumapit ang sinuman. Sabi ng mga matatanda, hindi raw iyon basta hayop. May ibang laman. May kaluluwang nakakulong. At ang totoo raw, hindi si Aling Sebia ang may-ari nito, kundi siya raw ang inaalagaan nito. Ako'y lumaki sa baryong iyon. Sa edad kong 9, unang beses akong nakakita sa aso ni Aling Sebia. Nasa labas kami ng mga kalaro ko, nagtatakbuhan sa tabing ilog, nang bigla kaming makarinig ng malalim na ungol. Nung paglingon namin, nandoon ito sa kanto, tahimik lang pero nakatitig sa amin. Para kaming napako sa kinatatayuan. Ang sabi ng mga kasama ko, huwag kang tititig pabalik. At kung kailangan mo talagang lumakad palayo, huwag kang tatakbo. Nasa likod ng baryo ang bahay ni Aling Sebia. Malapit sa gubat. May bako dito na gawa sa kawayan, pero ang paligid ay hitik sa halamang gamot, lagundi, sambong, oregano, at iba pa. Pero sabi ng mga tsismosa, may mga halaman daw doon na hindi dapat taniman sa lupa ng tao. May mga nakikitang dahon na kulay itim, o bulaklak na hindi bumubuka, kahit pa matagal ng naaarawan. Si Aling Sebia ay maputi na ang buhok at may katahimikan sa kilos. Madalang siyang magsalita pero palaging tama ang kanyang mga sinasabi. Kung may lagnat ang bata, pinapainom niya ng tsaa. Kung may sugat ang mangingisda, pinapatapal niya ng giniling na dahon. At kung may sinumpong ng tila migki o binati ng masamang espiritu, ginagamitan niya ng langis at dasal sa ilalim ng buwan. Nirerespeto siya ng mga tao. Pero hindi siya kailanman minamahal. Parang may distansya. Hindi siya inaanyayahan sa kasalan o pista. Hindi siya sinasamahan sa palengke. Kahit tumulong siya, parang may takot pa rin ang mga tao. Minsan, tinanong ko ang nanay ko, "Nay, bakit po ayaw ng mga tao kay Aling Sebia kahit siya po ang tumutulong sa atin?" Sagot niya, "Anak, may mga taong tumutulong pero hindi natin alam kung ano ang kapalit." Hindi ko pa masyadong naintindihan iyon noong bata ako. Pero habang lumalaki ako, unti-unti kong nakikita ang mga pangyayaring tila hindi maipaliwanag. Tulad ng isang gabi, may bata raw na nagkasakit ng biglaan, mataas na lagnat, nangingisay at hindi makakilos. Naisugod siya kina Aling Sebia. Ilang oras lang, nagising at bumalik ang lakas. Pero kinabukasan, nagsimulang magsalita ng salitang walang may alam. Parang Latin, sabi ng matanda. Parang wika ng mga hindi natin nakikita. May isa pang kaso, isang dalagang buntis ang muntik nang mawala ng sanggol dahil sa pagdurugo. Dinala siya sa klinika pero walang naitulong ang doktor. Sa takot, sinubukan na lang nilang isugod sa albularya. Kinabukasan, parang walang nangyari. Malusog ulit ang buntis. Pero pagkalipas ng ilang linggo, ipinanganak niya ang sanggol at walang anino ito tuwing liwanag ng araw. Ang itim na aso. Lagi lang nasa tabi ni Aling Sebia. Hindi ito pumapasok sa loob ng bahay. Parang bantay pero hindi ordinaryo. May nagsabi pa nga na minsan nakita nilang may itim na anino sa likod ng bahay ni Aling Sebia,
Nakatayo at tila may anyong tao, pero ang anino ay kapareho ng asong itim. Tuwing gabi, lalo na kung kabilugan ng buwan, hindi namin maririnig ang aso. Pero may kung anong pakiramdam sa paligid. Parang may mata sa dilim. Parang may hinihintay na mangyari. Hanggang sa may isang insidente na hindi ko malilimutan, isang araw, may grupo ng mga kabataan na naglalaro malapit sa bahay ni Aling Sebia. Isa sa kanila, si Jomar, ay nagtapo ng bato papunta sa bakuran, pabiro lang. Kinabukasan, si Jomar ay natagpo ang nakahandusay sa likod ng bahay nila, may kagat ng hayop ang liig, at ang dugo hindi tumulo kahit isa. Ubusan. Parang sinipsip. Sinabi ng kapitan na baka ligaw na aso. Pero ang lahat ay may hinala. At sa huling gabi bago mailibing si Jomar, may isang bagay na nakunan sa larawan ng burol, isang aninong mukhang aso na nakatayo sa tabi ng kabaong pero walang sinumang nakakita nito sa aktwal. Simula noon, lalong dumistansya ang mga tao kay Aling Sebia. At sa bawat taon na lumilipas, tila mas nagiging malamig, mas madilim, at mas tahimik ang gubat sa likod ng kanyang bahay. Makalipas ang ilang linggo matapos ang pagkamatay ni Jomar, tila unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo. Pero sa kaloob-looban ng mga tao, nananatili ang kaba at takot, lalo na kapag may nararamdamang karamdaman o naririnig ang tahimik na yabag ng itim na aso ni Aling Sebia tuwing gabi. Ang pinakakakaiba sa lahat, kahit sa kabila ng pagdududa ng marami, ay mas lalong dumami ang nagpapagamot sa kanya. May batang hindi na makalakad dahil sa iniindang sakit sa kasukasuan. Sabi ng mga doktor, baka polio. Pero matapos lang ang isang gabi sa pangangalaga ni Aling Sebia, nakalakad ang bata, at kinabukasan, tumatakbo na ito sa kalsada na parang walang nangyari. May isang lalaki rin na muntik nang mamatay sa matinding pagkasugat dulot ng pagkalaslas ng itak sa paa habang nagpuputol ng kahoy. Hindi na nila naisugod sa bayan dahil gabi na. Dinala nila kay Aling Sebia. Ilang oras lang, parang hindi man lang naputol ang laman. Nagtataka ang lahat. Pero walang gustong magsalita. Ang kapalit. Sa umpisa, parang wala. Pero ilang linggo o buwan pagkatapos ng paggaling, may ibang nangyayari. Ang ama ng batang gumaling sa polio, bigla na lang natagpo ang nakabigti sa puno sa likod ng bahay nila. Wala namang iniwang sulat. Ang sabi ng pamilya, wala raw itong problema. Wala ring depresyon. Pero gabing bago ito nangyari, narinig daw nila na may umiiyak sa ilalim ng bahay. Boses ng lalaki, pero parang doble ang tono. Parang may kasamang hayop. Isang matandang babae rin na gumaling mula sa matagal ng ubo, ay nahulog sa balon ilang araw matapos magpagamot. Pero ang hindi maipaliwanag ay kung bakit may itinaas na itim na buhok sa gilid ng balon na tila pinilit siyang hilahin pababa. Ilang beses na rin naming naririnig mula sa mga bulong-bulungan ng mga matatanda na hindi basta ritual ang ginagawa ni Aling Sebia. Madalas daw ay may usok na nanggagaling sa loob ng kanyang bahay tuwing madaling araw, usok na amoy sunog na buhok. May dasal siyang binibigkas sa salitang hindi maintindihan habang hawak ang isang kahoy na tila kutsara na may ukit ng mata sa dulo. Hindi yan pangkaraniwang dasal, sabi ni Mang Enring, isang matandang mangingisda. May isa akong tiyo dati na albularyo rin, pero kahit kailan, hindi niya ginamit ang gaynang uri ng salita. Hindi yan panggamot. Yan ay panawagan. Sa mga batang gaya ko noon, parang napakaingganyo ng lahat. May halong takot at pagkabighani. Isang gabi, pinilit namin ang kaibigan kong si Daryl na sumilip sa likod ng bakod ni Aling Sebia. Doon sa bahaging medyo mababa ang kawayan. Nagdala kami ng flashlight. At nakita namin siya, nakaupo sa sahig ng kanyang maliit na silid, may kandila sa paligid, at nasa gitna ang malaking itim na aso pero hindi ito nakaupo tulad ng normal. Nakatayo ito sa dalawang paa, at ang anino nito sa pader ay hindi anino ng aso kundi anino ng tao. Napaurong kami sa takot at napatakbo pa uwi. Kinabukasan, nilagnat si Daryl. Hindi siya gumaling sa mga karaniwang gamot. Ilang araw siyang hindi makakilos. Dinala siya ng nanay niya sa ospital sa bayan, pero hindi pa rin siya gumagaling. Sa huli, wala silang nagawa kundi dalhin siya kay Aling Sebia. Pagkatapos ng isang gabi, nakalakad si Daryl. Nawala ang lagnat. Pero iba na siya. Hindi na siya gaanong nagsasalita. Hindi na siya sumasama sa amin. At minsan, sa gitna ng klase, tumitingin siya sa akin at bulong niya, may nakatira sa likod mo.
Sa mga araw na iyon, nagsimulang magkaroon ng kakaibang presensya sa baryo. Parang mas madalas ang pagdilim ng langit kahit tanghaling tapat. Parang may biglang lamig sa hangin at tila may mga mata sa dilim ng kakahuyan. Minsan, may pasyente si Aling Sebia na dinala ng kanyang mga anak. Isang lalaki na paralisado at hindi makapagsalita. May kasama silang maliit na supot ng alay, itlog na pula, buko at tabako. Sabi ng mga kasama ko, ganun daw ang hinihingi ni Aling Sebia kung seryoso ang kaso. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas ang balita, nakatayo at nakakapagsalita na ulit ang lalaki. Pero ang misteryo, hindi niya matandaan ang pangalan ng sarili niyang anak. At minsan, umiiyak siya habang hawak-hawak ang liig, sinasabing, hindi ko po alam kung bakit ako nakatayo, pero hindi ko na po maramdaman ang kaluluwa ko. Nagsimula ring magtanong ang ilang kabataan kung bakit parang napakaraming gumagaling, pero marami rin ang biglang namamatay ng walang sakit. Sa isang baryong maliit at kilala ang bawat isa, hindi maikukubli ang mga ganitong kababalaghan. Naging paksa si Aling Sebia ng mga tsismis, bulong at takot. May ilan pang nagsasabing kapag gabi na at dumaraan sila sa tapat ng kanyang bahay, may naririnig silang mahinang halakhak ng babae pero walang tao sa loob. Ang itim na aso naman ay tila nagiging mas kakaiba habang lumilipas ang panahon. Minsan, may nagsasabing nakita itong lumalangway sa ilog kahit walang paang gumagalaw. Parang dumudulas lang sa ibabaw ng tubig. May nagsabing narinig nila itong nagsalita. Hindi tahol, hindi ungol, salita. Isang matandang lalaki raw ang boses. Kahit ang mga pinakamatatapang na lalaki sa baryo, hindi na lumalapit sa bahay ni Aling Sebia kapag gabi. At ang mga dati niyang tinulungan, unti-unting lumalayo. Hindi dahil galit sila, kundi dahil may iniinda silang takot. Takot na baka may kapalit ang mga paggaling nila. Takot na baka hindi sila basta pasyente, kundi bahagi ng isang mas malaking ritual. Dito ko naisip baka totoo ang sabi ni nanay. May mga taong tumutulong pero hindi natin alam kung ano ang kapalit. At sa kaso ni Aling Sebia, baka hindi lang tulong ang ibinibigay niya. Baka may hinihinging kapalit na hindi pera, kundi kaluluwa. Mula nang nagsulputan ang mga kababalaghan sa baryo, tila nag-iba ang takbo ng panahon. Ang mga dating masiglang umaga ay napalitan ng malamlam na liwanag at ang mga gabi ay tila humahaba. Hindi mo na maririnig ang mga kuliglig tuwing gabi at ang mga aso sa paligid, kabilang na ang mga bantay sa ibang bahay, ay hindi na tumatahol kapag may dumadaan. Tahimik. Mas tahimik kaysa dati. Parang pinapakiramdaman ng buong baryo ang paghinga ng isang bagay na hindi nila nakikita. At dito nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala. Una ay ang mga hayop. Manok, baboy, kambing. Sa una, inisip ng mga tao na baka ninanakaw o nilalapan ng ligaw na hayop mula sa gubat. Pero ang kakaiba, walang bakas ng kagat, sugat o dugo. Basta na lang nawawala, parang sininghot ng hangin. Baka aswang, bulong ng ilan. Pero ang ibang matatanda, iisa lang ang direksyon ng kanilang tingin, papunta sa bahay ni Aling Sebia. Sa kabila ng lahat, wala pa ring lakas ng loob ang sinuman para kumprontahin siya. Hanggang isang gabi, nawawala ang isang batang babae, anak ng mag-asawang si Mang Rico at Aling Tilda. 6 na taong gulang lang si Daria. Sabi ng mga magulang, huling nakita si Daria bandang 8:00 ng gabi, naglalaro sa tapat ng bahay nila. Nakatulog na raw si Aling Tilda habang naghihintay sa anak. Pagkagising niya sa hating gabi, wala na ang bata. Nagsagawa ng paghahanap ang buong baryo. Tumulong ang mga tanod, ang kapitan, at maging ang ilang kabataan. Umabot sa gilid ng gubat ang kanilang paghahanap. Tinawag ang pangalan ng bata, tumawag sa langit, at humingi ng tulong sa mga espiritu. Pero walang sagot. Wala ring bakas. Parang hindi siya kailanman dumaan doon. Sa ika-4 na araw ng pagkawala, isang bata ang nagsabi, nakita ko po si Daria, papunta po kina Aling Sebia. Nagkatinginan ang mga matatanda. Agad silang nagpunta sa bahay ng albularya. Tinapik nila ang pinto. Ilang minuto ang lumipas bago ito bumukas. Lumabas si Aling Sebia, kalmado at walang bakas ng gulat. Ano po yon? Tanong niya. May nawawalang bata. Baka po dumaan dito, sabi ng kapitan. Hindi nagsalita si Aling Sebia. Tumingin lang siya sa kanila, saka tumango. Wala pong batang dumaan dito. Kung may sakit po siya,
pwede ko pong hanapin gamit ang usok. Pero kung basta nawala, wala po akong magagawa. Tahimik ang lahat. At mula sa likod ng kanyang bahay, may marahang yabag. Lumabas ang itim na aso. Nakatingin ito sa mga tao, pero walang ingay. Hindi ito tumatahol, pero tila may bumibigat sa dibdib ng sinuman na matitigan ito sa mata. Sabi ng isang matandang babae, si Lola Persing, hindi ko alam kung anong meron sa hayop na iyan. Pero mula nang dumating yan, hindi na naging mapayapa ang lugar na ito. Pagkaalis ng mga tao, may isang bata ulit ang lumapit sa mga kabataan. Ate, nakita ko yung aso ni Aling Sebia, may bitbit siyang laruan ni Daria. Yung manika. Mabilis itong umikot sa buong baryo. Kinabukasan, may mga kabataang palihim na tumungo sa likod ng bakod ni Aling Sebia para sumilip. At sa dulo ng kanyang likuran, sa tabi ng mga halamang nakapalibot sa matandang punong kahoy, may nakita silang mga laruan. Mga manikang luma, bola, at ilang sipit na kulay rosas, tila gamit ng mga batang babae. Binalita nila ito sa kanilang mga magulang, pero ang tugon ng mga matatanda ay isa lang, huwag na kayong makialam. At parang isang sumpa, kasunod ng katahimikan ng baryo ay panibagong pagkawala. Isang lalaking teenager, si Anton, kalaro namin noong bata, ang nawala matapos magsibak ng kahoy malapit sa gubat. Nakita pa siyang humihila ng troso palapit sa gilid ng puno. Nung gabi ring iyon, hindi na siya umuwi. Walang kagat, walang dugo, walang ingay. Parang nilamon ng lupa. At sa pangatlong gabi mula nang mawala si Anton, ay sumumpong kay Aling Tilda, ina ni Daria. Nabalitaan niyang baka raw may alam si Aling Sebia, kaya't nagtungo siya sa bahay nito, dala ang larawan ng anak. Nakita siya ng kapitbahay na umiiyak sa labas ng bakod, nagmamakaawa. Pero hindi siya pinagbuksan. Kinabukasan, natagpuan siyang wala sa sarili, hubad, namumutla, at naglalakad sa gitna ng maisan. Paulit-ulit niyang sinasabi, nakita ko si Daria, nasa ilaw siya, pinapanood ako, isinugod siya sa ospital sa bayan, pero hindi siya nakausap ng normal. Walang maayos na paliwanag sa kanyang kondisyon. At ang nakapagtataka, wala siyang sugat, walang bali, pero ang kanyang anino ay parang kulang. Parang hindi sumusunod sa galaw niya. Bumalik ang takot sa buong baryo. May mga nagsimulang mag-impake at lumipat. Ang ilan, pilit pa ring bumabalik sa normal. Pero ako, sa murang edad, alam kong may bagay na masama ang gumagalaw sa likod ng gubat, at si Aling Sebia ang sentro nito. Dahil isang gabi, habang ako'y pauwi mula sa tindahan, dumaan ako sa likod ng bahay nila. Tahimik ang paligid, pero may nakita akong liwanag mula sa bintana ni Aling Sebia. At sa liwanag na iyon, sa anino sa kanyang pader, nakita ko ang hugis ng isang batang nakatayo, hawak ang kamay ng isang malaking itim na aso. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagkawala sa aming baryo, lalo na ng batang si Daria at ni Anton, nagbago na ang takbo ng bawat araw. Hindi lang katahimikan ang bumalot sa paligid, kundi takot. Takot na hindi mo masabi kung saan galing, at hindi mo rin maipaliwanag kung bakit parang laging may sumusunod sa'yo, kahit nag-iisa ka. Ang mga tao'y bihira nang lumabas ng bahay tuwing gabi. Sarado ang mga bintana bago pa magtakip silim, at ang mga bata ay hindi na pinapahintulutang maglaro sa labas. Maging ang mga hayop ay tila nararamdaman ang bigat ng paligid, hindi na tumatahol ang mga aso, hindi na tumitilaok ang mga manok sa umaga. Parang natigil ang oras sa aming baryo. At doon na nagsimula ang aking mga panaginip. Sa una, simpleng bangungot lang ang mga ito. Isang madilim na daan. Isang batang umiiyak sa ilalim ng puno. Isang babae na walang mukha, nakasuot ng puting damit, nakatayo sa tapat ng isang itim na pinto. Pero habang lumilipas ang gabi, ang mga panaginip ko'y naging mas malinaw. Mas totoo. Parang hindi na ako nananaginip, parang nadadala ako sa ibang lugar. Sa isang panaginip, nasa gitna ako ng gubat. Nakayapak ako at malamig ang lupa. Nakapaligid sa akin ang mga puno, pero wala ni isang dahong gumagalaw. Tahimik ang lahat. At sa harapan ko, may lumalabas na usok mula sa lupa. Mula sa usok, unti-unting lumitaw ang isang malaking itim na aso, pero hindi ito aso. Ang katawan ay balbon, pero ang ulo ay parang tao, matandang lalaki, maputi ang buhok, at may dalawang mata sa noo. Nagsalita ito, at ang boses ay hindi tunog hayop. Isa itong mahinang tinig, kalmado ngunit malamig. Ikaw ang susunod. Pagkagising ko, pawis na pawis ako.
Nanginginig ang kamay ko at parang nanigas ang batok ko. Kinabukasan, may markang itim sa kaliwang balikat ko, tila kagat, pero hindi hayop. Parang ngipin ng tao, ngunit maliliit at pantay-pantay. Sinabi ko ito sa nanay ko, pero pinagalitan lang niya ako. Bawal daw magbanggit ng panaginip tungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Nakakatawag daw ito ng malas. Pero hindi lang pala ako ang nakakaranas ng ganito. Nalaman ko sa mga kaibigan ko, pati sila inapapanaginipan ang aso ni Aling Sebia. Isa sa kanila, si Jello, ay umiiyak habang ikinukwento sa amin na sa panaginip niya, pinasok daw niya ang bahay ng albularya. Sa gitna ng sahig ay may bilog na apoy, at sa loob ng apoy ay si Daria, nakangiti pero umiiyak ang mata. Sabi niya sa akin, tulungan mo kami, bulong ni Jello habang nanginginig. Ang mas nakapangingilabot, nang ikwento niya iyon sa amin, dumaan ang itim na aso sa kalsada. Tumigil ito sandali sa tapat ni Jello, tumingin sa kanya at ngumiti. Ngumiti. At lahat kami nakakita niyon. Mula noon, halos gabi-gabi na ang panaginip ko. Pero hindi na ako basta nananaginip. Pakiramdam ko, tinatawag na ako. Hindi na lang basta mga imahe ng takot. Nakakarinig na ako ng bulong. Mga salitang hindi ko maintindihan pero naiintindihan ng puso ko. Mga salitang may hinahanap. May hinihingi. Minsan, isang matandang lalaki ang lumitaw sa panaginip ko. May balbas siyang mahaba, may suot na pulang balabal, at may dalang baston na gawa sa ugat ng puno. Sabi niya sa akin, hindi hayop ang aso. Isa siyang tagapagbantay ng pinto. At may pinto nang nabuksan. Tinuro niya ang isang guwang sa lupa, isang itim na butas, at mula rito'y umaagos ang usok at boses. Mga sigaw. Mga dasal. Mga pangalan. Pagkagising ko, namumula ang mata ko at may luha sa pisngi. Ang mga kuko ko'y punong-puno ng putik at may sugat ako sa binti, parang nilakad ko ang gubat habang tulog. Lumapit ako kay Mang Enring, ang matandang mangingisda na minsang albularyo rin. Hindi siya takot kay Aling Sebia, pero hindi rin siya basta nagsasalita tungkol sa kanya. Nang malaman niya ang mga panaginip ko, huminga siya ng malalim at tumingin sa langit. Naabot mo na ang antas ng pagtawag, Anya. Kapag tinatawag ka na sa panaginip, ibig sabihin ay gusto kang isama. Hindi sa kamatayan, kundi sa kabilang daigdig. Tinanong ko siya kung ano ang dapat kong gawin. Lumapit ka sa liwanag. Kahit anong mangyari, huwag mong tanggapin ang alok ng anino. Kapag inalok ka ng regalo, tanggihan mo. Kapag binigyan ka ng pagkain, huwag mong kainin. At kapag tinanong ka kung gusto mong makita ang katotohanan, tumakbo ka. Hindi ko iyon maintindihan sa una. Hanggang sa isang gabi, may kakaibang panaginip akong naranasan. Nasa loob ako ng bahay ni Aling Sebia, pero walang tao. Ang mga pader ay gawa sa balat ng kahoy na may sulat na hindi ko maunawaan. Sa gitna ng sala, may altar. At sa ibabaw ng altar, may isang libro, lumang-luma, may takip na itim at amoy dugo. Nagsimulang bumukas ang pinto sa likod at isang batang babae ang pumasok. Si Daria. Nakasuot siya ng puting duster, hawak ang manika. Lumapit siya sa akin at mahina ang tinig. Kung hindi mo kami tutulungan, dadami pa kami. At ikaw ang susunod. Pagkagising ko, nakita ko ang manika ni Daria sa paanan ng kama ko. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon. Wala naman akong kapatid. Wala ring ibang bata sa bahay. At nang ilapit ko ito sa liwanag, nakita kong may nakasulat sa palda ng manika. Ang pinto ay nasa ugat ng gubat. Simula noon, hindi na panaginip ang bumabagabag sa akin. May mga babala na sa paligid. Mga senyas. Minsan, makikita kong biglang lumalabas ang aso sa harap ng bahay namin, kahit sarado ang pinto't bintana. At minsan, maririnig ko ang tawag ng boses ni Daria. Gising ako, pero ang boses ay nasa loob ng isip ko. Sa bawat gabi na lumilipas, mas napapalapit ako sa pinto. Mas lumalalim ang aking pag-unawa. At mas nararamdaman kong hindi lang mga alaala ang nawawala sa baryo, kundi ang mga kaluluwa ng mga nawawala. At alam kong hindi pa ito tapos. Hindi pa nagsisimula ang tunay na bangungot. Nang magsimulang sumanib ang panaginip at realidad sa buhay ko, napilitang umamin ang aking ina sa isang bagay na matagal niyang ikinubli.
Isang gabi, habang tahimik kaming kumakain ng hapunan, napansin niyang tinititigan ko ang isang lumang pendant na lagi niyang suot, isang berdeng kwintas na hugis mata, tila jade ang bato, at may ukit sa gilid. Hindi ko alam kung bakit, pero mula nang magsimula akong managinip, parang may humihila sa akin papunta sa kwintas na iyon. Nang tanungin ko siya kung saan galing ang kwintas, matagal siyang hindi sumagot. Sa wakas, binaba niya ang kutsara at tinignan ako sa mata. Kay lola mo yan. Pinasa niya sa akin bago siya namatay. Pero ang totoo hindi yan basta kwintas. May sumpa yan. Napatingin ako sa kanya, nagtataka. Sumpa? Anong sumpa? Sa gabing iyon, inilabas niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang aparador. Doon niya itinago ang isang diary, galing kay Lola Felisa, ang kanyang ina, at dati ring albularya sa baryo, bago pa man dumating si Aling Sebia. Binuksan namin ang diary. Lumang-luma ang papel. Amoy amag at alikabok. Pero malinaw pa ang mga nakasulat. At sa bawat pahina, unti-unti kong nalaman ang kasaysayan ng pamilya naming konektado sa albularya at sa itim na aso. Yanis Diary denay Lola Felisa noong 1952, isang babae ang dumating sa baryo. Hindi taga rito. Tahimik, maganda, pero may kakaibang aura. Ang pangalan niya ay Isabel, pero hindi niya sinabi ang apelyido niya. Siya ay nagtanong tungkol sa mga halamang gamot at nagsimulang makisalamuha sa mga albularyo. Isa ako sa mga unang tinuruan niya ng ibang uri ng dasal, hindi Tagalog, hindi Latin. Wika raw ng mga nilalang sa ilalim ng ugat ng mundo. Nang dumami ang pasyente ni Isabel, napansin kong ang mga halamang ginagamit niya ay iba sa nakagawian naming gamitin. May itim na bulaklak. May dahong mukhang balat ng ahas. At may halamang binubuhay gamit ang patak ng dugo ng hayop. Hanggang isang araw, nakita ko siyang may kausap isang malaking itim na aso. Pero hindi ito ordinaryong hayop. Tumayo ito sa dalawang paa at nangusap ito gamit ang tinig ng isang lalaki. Dito ko nalaman, ang itim na aso ni Aling Sebia ay hindi basta alaga. Isa itong nilalang na ginising mula sa sinaunang sumpa. Ayon sa diary, ito raw ay espiritu ng isang bantay ng pintuan, isang itagapag-ingat ng lagusan, sa pagitan ng ating mundo at ng daigdig ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Noong unang panahon, nilabanan ito ng mga babaylan at ikinulong sa anyo ng isang hayop upang hindi na makapanira. Pero may mga taong gustong gamitin ang kapangyarihan nito. Si Isabel, na ngayon ay alam kong si Aling Sebia, ay isa sa mga iyon. At ang kwintas na suot ng nanay ko? Isa raw iyon sa 3 anting-anting na makakakontrol sa nilalang na iyon. Ang una ay hawak ng albularya. Ang ikalawa ay nawawala. At ang ikatlo ay nasa amin. Yan, halamang gamot di Aling Sebia, habang binabasa ko ang diary, nakatala rin doon ang iba't ibang halaman na pinaniniwala ang ginagamit sa ritwa ng paglipat ng enerhiya. Isang sinaunang paraan ng paglipat ng sakit mula sa katawan ng tao, patungo sa ibang anyo. Ayon sa matandang sulat, hindi gumagaling ang mga pasyente. Ipinapasa lang sa ibang anyo ang sakit. Minsan sa hayop, minsan sa halaman, minsan sa kaluluwa ng ibang tao. Napagtanto ko, kaya pala may mga pasyente si Aling Sebia na bigla na lang naulol, naliligaw ng sarili, o namamatay, dahil sa halip na lunasan ang sakit, isinusumpa ito sa ibang katawan. Muli kong naalala ang batang si Daria, bakit nga ba siya nawala pagkatapos ng gamutan? At ang lalaki sa dating bahagi ng kwento, buhay nga siya, pero ang kanyang anino ay parang hindi sumusunod. Isa lang ang malinaw, may binabayaran. At si Aling Sebia, siya ang nangungulekta. Yan totoong layunin ng Daisy sa isa pang bahagi ng diary, sinabi ni Lola Felisa, kapag na-activate ang 3 anting-anting, magbubukas ang pintong nilimot. Sa loob ng pintong iyon, naghihintay ang mga nilalang ng dilim, mga aswang, sigbin, tikbalang, at mga espiritong pinatapon. Nakaabang silang lahat. At ang aso ang magiging gabay nila palabas. Kaya pala paulit-ulit sa panaginip ko ang tinig na nagsasabing, ang pinto ay nasa ugat ng gubat. Napagtanto ko, ang gubat sa likod ng bahay ni Aling Sebia ay hindi ordinaryo. May pintuan doon. At marahil, ang aso ay hindi lamang bantay kundi susi.
Yan if desisyong kailangang gawin habang hinihigop ko ang lahat ng impormasyong iyon, alam kong hindi ko na kayang manahimik. Ang kwintas sa liig ng nanay ko ay isa sa susi. Ang itim na aso ay hindi hayop. At ang albularyang kinatatakutan namin ay hindi lang basta albularya, isa siyang tulay ng kadiliman. Pero paano ko pipigilan ang lahat? Bata lang ako. Walang kaalam-alam sa dasal, sa ritual, sa pakikipaglaban sa espiritu. Pero sigurado ako sa isang bagay, kailangan kong hanapin ang ikalawang anting-anting. Ayon sa diary, ang ikalawang kwintas ay inilibing sa ilalim ng puno ng balete malapit sa ilog kung saan huling nakita si Anton bago siya nawala. At doon ako magpapasya kung anong landas ang tatahakin. Dahil kung mali ang magiging kilos ko, baka hindi lang kaluluwa ko ang mawala kundi buong baryo. Ang araw na iyon ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Wala pang 6:00 ng umaga, pero pakiramdam ko'y gabi pa rin. Ang langit ay kulay abo, walang ibon, at tila ba walang buhay ang paligid. Habang hawak ko ang kwintas na iniwan ni Lola Felisa, nararamdaman kong may humihila sa akin, isang panawagan. Hindi mula sa isip kundi mula sa kaluluwa. Dala ang diary, nagtungo ako sa ilog kung saan huling nakita si Anton. Doon, sa gilid ng lumang balete, hinukay ko gamit ang kamay ang lupang basa. Mabigat. Malamig. Parang may ayaw itong ipahukay. Ngunit habang lalong lumalalim ang hukay, naamoy ko ang kakaibang halimuyak, hindi ng lupa, kundi parang pinagsamang insenso at dugo. Hanggang sa tumama ang daliri ko sa matigas na bagay. Isa itong piraso ng kwintas, itim ang bato, at sa gitna nito'y may ukit na parang mata ng ahas. Nang hawakan ko ito, nagdilim ang paligid. Naramdaman kong napuno ng usok ang hangin. At sa gilid ng pandinig ko, may bumulong, 2 na kayo. Agad kong isinilid ang anting-anting sa bulsa. Hindi pa ako handa. Pero alam ko, malapit na ang sandaling kailangan ko itong gamitin. Pagka-uwi ko, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa labas ng bahay namin. Si Jello, kaibigan ko. Nanginginig siya. Nangingitim ang ilalim ng mga mata at parang hindi na natutulog. May nakita ako kagabi, sabi niya habang pinapahid ang pawis sa leg. Sa panaginip ko, nasa bahay ni Aling Sebia ako. Pero hindi lang siya ang nandoon. Lumunok siya, saka nagpatuloy, may 4 pang babae. Nakaputi. Hindi sila gumagalaw pero nakangiti silang lahat. At sa gitna nila, nakatayo ang aso. Pero hindi na siya aso. Parang tao na siya hubot-hubad, pero ang ulo niya, parang lobo. Hindi ako agad nakapagsalita. Nang ilabas ko ang kwintas na nahukay ko, biglang lumamig ang hangin. Sabi ni Jello, yan din ang nakita ko sa panaginip. Suot ng isa sa mga babae, then ritual ng pagpapalit ng gabing iyon, nagtipon kami ni na Jello at Mang Enring. Sa liwanag ng kandila, binasa namin ang buo ang huling bahagi ng diary ni Lola Felisa. Doon namin nalaman ang pinakamalupit na katotohanan, ang itim na aso ay isang nilalang nakilala sa sinaunang paniniwala bilang bantay ng lagusan. Tuwing ika-negatibo 33 taon, gumagawa ito ng ritual ng pagpapalit. Pinipili nito ang isang kaluluwang bata, inosente, at malinis, at saka ito pinapalitan ng kaluluwa ng nilalang mula sa ilalim. Ang batang si Daria, si Anton, at iba pa hindi sila basta nawala. Sila ang piniling katawan ng nilalang na gustong makalabas. Biglang nanikip ang dibdib ko. Naalala ko ang panaginip ni Jello, ang 4 na babaeng nakaputi. Sila ang naunang biktima. At ang kwintas? Ginagamit upang isil ang ritual, upang huwag makalabas ang nilalang. Pero kapag buo ang 3 anting-anting, at pinagsama ito ng tamang dasal, mabubuksan ang pintuan. At ngayon, 2 na ang anting-anting. Ang una ay nasa liig ni Aling Sebia. Ang pangalawa, nasa akin na. Ang ikatlo. Ayon sa diary, ang ikatlong anting-anting ay isinama ng isang albularyang pinatapon sa kabilang baryo. Ngunit ayon kay Mang Enring, ang albularyang iyon ay namatay sa sunog at ang kanyang bahay ay ang tirahan ngayon ni Aling Sebia. Iisa ang malinaw, nasa kanya na ang ikatlo. At kung maisasagawa ang ritual ngayong kabilugan ng buwan, tuluyan ng mabubuksan ang lagusan. Yengis pagbubunyag kinabukasan, palihim kaming nagtungo sa likod ng bahay ni Aling Sebia. Sa may batuhan ng kanyang bakuran, nakatago ang isang lumang hukay, tila altar na may mga ugat ng halaman sa paligid.
May mga buto sa gilid. At sa gitna ng altar, may marka ng 3 bilog na magkakadikit. Habang pinagmamasdan namin iyon, biglang lumitaw ang itim na aso mula sa likod ng puno. Nakatingin ito sa amin pero hindi ito tumahol. Umupo lang ito, saka nagsalita. Hindi ko inakala na maririnig ko sa totoong buhay ang boses na palagi kong naririnig sa panaginip. Hindi ito laban ng mga bata. Kung lalapit pa kayo, kayo ang magiging susunod. Nanigas ang katawan ko. Si Jello ay napaiyak. Pero hindi kami umatras. Nang itapat ko ang hawak kong kwintas, biglang tumili ang aso, tila nasunog ang bahagi ng kanyang katawan. Umatras ito sa anino at saka naglaho. Doon ko napatunayan ang totoo, ang anting-anting ay hindi lamang tagabantay. Ito ang sandata. Yandis nilalang AC loob ng VC sa parehong gabi, hinarap namin si Aling Sebia. Wala na ang kanyang kabaitan. Nakatayo siya sa may pintuan ng kanyang bahay, hawak ang baston na may ukit ng mata, at suot ang kwintas na may pulang bato. Alam ko kung bakit kayo nandito, Anya. Ito'y hindi na mapipigilan. Magsisimula na ang pagbubukas. Sa likod niya, nakita naming tumataas sa ere ang aso. Hindi na ito hayop. Ang anyo nito'y nagiging mas halimaw, may pakpak ng paniki, buntot na parang ahas, at mata sa dibdib. Sabi ni Mang Enring, hindi lang kaluluwa ang ginagambala nito. Ang buong lugar ay sakop na. At sa unang pagkakataon, nakita naming lumuluha si Aling Sebia. Ngunit hindi ito luha ng takot, luha ito ng pagsuko. Akala ko noon, kontrolado ko siya. Pero matagal na pala akong alipin. Yandis papalapit laban sa pagtatapos ng araw na iyon, alam na naming hindi lang ito kwento ng alamat. Isa itong totoong laban ng liwanag at dilim. At ang itim na aso. Hindi lang siya tagapagbantay. Hindi lang siya tagapaghiganti. Isa siyang nilalang na naghihintay ng pagkakataon. At ngayon, halos kumpleto na ang mga anting-anting. Isa na lang ang kulang. Isa na lang at tuluyan ng bubukas ang pinto. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang bulong sa isipan ko. Ikaw ang susunod. Handa ka na ba? Sa pagdaan ng mga araw, mas naging madalas ang mga panaginip ko, mas malinaw, mas totoo, at mas nakakatakot. Sa bawat gabi, muli kong naririnig ang tinig na nilalang sa anyong aso, isang anting-anting na lang. Bubukas na ang pinto. Habang palapit ang kabilugan ng buwan, nagsimulang mabago ang baryo. Ang mga tao'y nagkakasakit na walang dahilan. May ilan na biglang naglalakad sa gabi nang wala sa sarili. May mga hayop na nawawala. At ang mga halaman sa paligid ng bahay ni Aling Sebia ay tila nabubulok at muling nabubuhay sa gabi. Alam naming hindi na kami pwedeng maghintay pa. Kailangan naming pigilan si Aling Sebia bago niya mabuo ang ritual. Yandis paghahanda pinatawag ni Mang Enring ang 2 matatandang albularyo mula sa kabilang baryo, si Aling Pilar at Kadoray. Parehong may alam sa sinaunang dasal at may mga itinatagong anting-anting mula pa sa panahon ng mga babailan. Sa loob ng lumang bahay ni Mang Enring, nagtipon kami para gumawa ng plano. Hindi lang si Sebia ang maihawak ng kapangyarihan. Meron din tayong lakas, kung gagamitin ng tama, sabi ni Kadoray habang inilalatag ang mga halamang gamot, asin, itim na kandila at mga sinulid na pula. Ang anting-anting mo, sabi ni Aling Pilar habang nakatingin sa akin, iyan ang magtatakda kung sino ang susunod na magiging tagabantay. Pero kung ayaw mong mapasa iyo ang sumpa, kailangan nating sirain ang pintuan bago pa ito mabuksan. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko ang salitang tagabantay. Ano po yung tagabantay? Isa kang inianak sa linya ng mga tagabantay ng Lagusan. Si Lola Felisa mo, isa siya sa huling humawak ng kapangyarihan ng pagbalanse. At ngayong bumalik ang nilalang, ikaw ang tinawag, Jenny araw ng ritual dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong baryo, pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi ng pangambang nakatago. Kasama ko sina Jello, Mang Enring, Aling Pilar at Kadoray. Ang bawat isa sa amin ay maihawak na gamit pangontra, asin at paminta para sa paligid ng lugar pulang sinulid sa pulsuhan para kontra sumpa itim na kandila upang mailawan ang mga kaluluwa at ako, dala ko ang 2 anting-anting. Lumapit kami sa likod ng bahay ni Aling Sebia. Wala siyang bantay. Wala rin ang aso. Ngunit naramdaman naming may malamig na hangin na dumadaloy mula sa likod,
kung saan naroon ang altar na may 3 bilog na marka. Sa gitna ng altar, nakita namin si Aling Sebia, nakaluhod, nakapikit at umiiyak. "Sebia," sigaw ni Kadoray. "Alam mong mali ito. Tigilan mo na." Ngunit hindi sumagot si Sebia. Sa halip, inilabas niya ang ikatlong anting-anting, isang pendant na may asul na bato. Naghahalo sa paligid ang tunog ng hangin at ugong ng lupa. Biglang lumitaw ang itim na aso. Ngunit ngayon, hindi na siya hayop. Nakatayo siya sa 2 paa, at ang mukha niya ay mistulang pinaghalong tao at hayop, may 3 mata, at ang balat ay parang nasusunog na kahoy. "Oras na," bulong ng nilalang. Yang gilabanan, sinubukan naming ilibot ang asin sa paligid ng altar. Si Jello at Mang Enring ay nagsindi ng itim na kandila at sinimulang bigkasin ang mga panalangin pampigil. Ngunit sa bawat dasal, umaalon ang hangin at lumalakas ang puwersa sa paligid. Biglang tinapon ni Sebia ang ikatlong anting-anting papunta sa altar, at nagsimula itong lumiwanag. "Huli na ang lahat," sigaw niya. "Hindi niyo na mapipigilan. Mabubuksan ang pinto, at ang mga nilalang na tinapon sa dilim ay babalik sa lupa." Ngunit bago pa tuluyang makumpleto ang ritual, itinapon ko ang hawak kong pangalawang anting-anting sa apoy ng altar. Sumabog ito ng liwanag at sandaling huminto ang oras. Tumili ang nilalang sa anyong aso, at ang katawan nito ay nagsimulang bumaluktot at masunog. Ngunit bago tuluyang mawala, tumalon ito papunta kay Sebia, at sinaniban siya. Ngayon, ang dating albularya ay naging kasangkapan ng halimaw. "Yan o, huling tiktik, hindi kami tumigil." Inilabas ni Aling Pilar ang huling baraha, isang piraso ng balat ng punong balete na ginamit sa lumang ritual. Ipinahid ito sa noo ni Sebia habang sinisigawan siya ni Kadoray, "Felisa, gisingin mo ang dugo ng iyong angkan. Hawak mo ang kapangyarihan." Bigla kong naramdaman ang pag-init ng katawan. Hindi ko alam kung anong lakas ang dumaloy sa akin, pero kinuha ko ang natitirang kwintas, ang una, na suot ni Sebia. Nilapit ko ito sa puso niya, at saka ko isinaboy ang asin at halamang may dugo ng manok na inihanda ni Mang Enring. Boom! Isang pagsabog ng liwanag ang lumaganap. Lahat kami ay nabulag sa loob ng ilang segundo. Pagdilat ng mata ko, wala na ang nilalang. Si Sebia ay nakahandusay, tahimik pero buhay. Ang 3 anting-anting ay nawasak, bitak-bitak at wala ng liwanag. Yan dispresyo ng katotohanan ng matapos ang lahat, hindi na kami ang dating kami. Ang baryo ay nanahimik muli. Pero ang mga mata ng tao ay puno ng tanong. Si Jello ay umalis ng baryo, hindi na muling bumalik. Si Mang Enring ay namahinga na, matapos ang mga taon ng pakikipaglaban. At ako, nananatili akong tahimik, dala ang mga alaala at ang kaalaman na minsan, naging daan ako ng liwanag. Ngunit may isang bumabagabag pa rin sa akin. Habang naglalakad ako sa gilid ng ilog isang gabi, narinig ko ang isang mababang tinig sa hangin, hindi lahat ng pinto ay tuluyang nasasara. Lumipas ang mga buwan mula nang matigil ang ritual. Sa unang tingin, parang bumalik sa normal ang baryo, ang mga halaman ay muling gumanda, ang mga hayop ay bumalik at wala nang nawawala sa gabi. Pero sa loob ko, may hindi mapakali. Parang may mata pa ring nakamasid sa dilim. Si Aling Sebia ay kasalukuyang inaalagaan sa kumbento sa kabilang bayan. Hindi na siya nagsasalita, pero araw-araw ay gumuguhit siya sa papel, 3 bilog na magkakadikit. Pareho ng simbolo sa altar. Ayon kay Kadoray, ang sinapian ay maaaring wala ng alaala, ngunit ang nilalang ay maaaring nag-iwan ng bakas. Pag-iwan niya si lumang mundo, dumating sa puntong kailangan ko na ring lisanin ang baryo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa panawagan. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng gamit, may kumatok sa aking pintuan. Isa itong matandang babae na hindi ko kilala, nakasuot ng itim at may puting buhok. Hindi siya taga roon. "Ikaw ba ang apo ni Felisa?" tanong niya. Tumango ako, bagamat may kaba. "Narinig naming sinarado mo ang lagusan. Ngunit hindi ito permanente. Hindi mo pa natatapos ang tungkulin mo." Nabigla ako. Hindi ko inaasahang may ibang nakakaalam ng nangyari. Inabot niya sa akin ang isang lumang sobre. Pagkabukas ko, may mga papel at larawan ng altar mula sa ibang bahagi ng bansa, sa Samar, Capiz at Siquijor. At ang iisa sa lahat ng larawan? Ang itim na aso. Marami pa sila.
At kung hindi mo susundan ang yapak ng lola mo, unti-unti silang muling gigisingin ng mga kasabwat nila. Kasaysayan ng AVA tagabantay habang binabasa ko ang mga dokumentong iniwan sa akin, unti-unti kong naintindihan. Ang itim na aso ay isa lamang sa marami. Ayon sa kasaysayan, mayroong 12 lagusan sa buong Pilipinas. Bawat isa'y binabantayan ng isang tagabantay, kadalas ay albularyo, manggagamot o antingyero. Ngunit sa paglipas ng panahon, karamihan sa kanila ay pinatay, tinaboy o pinagtawanan ng makabagong mundo. Ang tunay na tungkulin mo, sabi ng matandang babae, ay gisingin ang mga natitirang tagabantay. O kung wala na sila, ikaw ang papalit sa kanila. Then, panibagong gabing katahimikan bumalik ako sa baryo upang magpaalam. Ngunit sa gabi ng aking pag-alis, may kakaibang nangyari. Habang naglalakad ako papunta sa sakayan, narinig ko ang pag-angil ng isang aso. Paglingon ko, may nakita akong batang babae sa lilim ng puno. Nakasuot siya ng puting damit at sa kanyang paanan, may itim na tuta, kamukha ng dati. Salamat po, mahina niyang sabi. Pinrotektahan niyo po kami. Hindi ko siya kilala. Nang tanungin ko ang mga tao kung sino siya, wala raw ganoong batang tumira sa lugar. At sa sandaling iyon, naalala ko ang pangalan ng unang batang nawala, Daria. Siklo na pagtanto ko, ang mga nilalang ay hindi ganap na naaalis. Sila'y naipapasa, naililipat, o minsan tuluyang natutulog. Ngunit laging may posibilidad na sila'y magising muli. Ang mga albularyo, tulad ni Lola Felisa, ay hindi lang manggagamot, sila'y mga tagapagbantay ng balanse. At sa bawat panahon, may napipiling bago. Hindi para labanan ang dilim, kundi para panatilihin ang hangganan. Ang anting-anting ay nasira, ngunit ang diwa nito ay nananatili sa dugo. At ang dugo ko, may halong kapangyarihang hindi ko pa lubos na nauunawaan. Pagpapatuloy ng misyon aalis ako ng baryo, dala ang bagong layunin, hanapin ang iba pang tagabantay, kung meron pa. O kung wala, ako na ang magsisimula muli. Ang kwento ng itim na aso ay natapos, ngunit hindi pa tapos ang gyera. Ang mundo natin ay may hangganan sa mundong hindi nakikita. At kung hindi tayo magbabantay, baka sa susunod, hindi na tayo umabot para isara ang lagusan. Huling paalaala sa huling pahina ng diary ni Lola Felisa, may nakasulat na hindi ko agad napansin noon, ang aso ay hindi laging halimaw. Minsan, siya ang tagapagbantay ng daang ayaw buksan ng mga tao. Ngunit kung magising siya sa takot, sa gutom, at sa kasakiman ng tao, doon siya nagiging halimaw. At ngayon, sa bawat hakbang ko sa panibagong buhay, isa lang ang malinaw, ang lagusan ay naipapasa. At ako na ngayon ang may hawak ng susi. Ay, isa.